Dahil lamang nga sa pagkatalo ng San Antonio Spurs sa kanilang Game 1 laban sa Minnesota Timberwolves, marami nga mga analyst ang nagduda sa kakayahan ng kanilang team mag-compete sa kampyonato ngayong taon. Mismo si Kendrick Perkins nang nagsabi na matapos nga itong matalo sa Game 1, wala nga daw tsansa ang Spurs na manalo ng titulo sa kanilang mga kakulangan sa experience sa playoffs. Pero kahit man natalo ang Spurs sa kanilang first game, naniniwala pa rin naman ang superstar na si Victor Wembanyama na kaya pa rin naman nilang bumawi sa susunod na laro. Sinabi nito sa post-game interview, masyado nga siyang nagbigay effort sa mga bagay na hindi man lang nakatulong sa team, which is kailangan nga niyang ayusin sa susunod. Pinangako nito papasok na ang kanyang mga gagawing 3-pointer next game at mas magiging efficient na nga siya sa kanilang opensa. At yan ang dapat gawin ng San Antonio Spurs para maiwasan silang bumagsak o mabaon sa 0-2 sa Game 2. Samantala, inaasahan nga po mga idol na mag-i-step up si Austin Reeves sa Los Angeles Lakers sa kanilang Game 1 kanina laban sa OKC para tulungan si LeBron James pagdating sa scoring. Marami nga ang naniniwala na hindi kakayanin ni LeBron James kalabanin ng defending champions na mag-isa, kaya kailangan nga niyang mag-step up. Ngunit sa kasamaang palad, imbis na magkaroon ito ng magandang laro, nagkalat lang naman nga siya sa Game 1 sa pagkakaroon ng 8 points sa kanyang 3 out of 16 shooting, 0 out of 5 naman sa 3-point line, samahan mo pa ng 4 turnovers at minus 10 na efficiency ratings. Kung magpapatuloy ang ganitong klaseng laro ni Reeves, siguradong mawawalis nga sila ng OKC. Kapag nangyari yan, dito na papasok ang tuluyang pag-trade sa kanya sa darating na off-season. At isa sa mga proposal na itutuloy dito ay ang pagkuha nila kay Giannis Antetokounmpo. Kung inyo ngang matatandaan, naging matunog nga ang trade na ito nitong deadline simula nang maging available si Giannis. Malaki pa rin naman ang tiwala ng Lakers kay Reeves, ngunit matapos ang napakalamyan itong laro sa playoffs, mukhang dapat nga niya na itong ituloy ang pag-trade sa Milwaukee Bucks. Sa kabilang banda, kahit man ilang beses nang nakabuo ang New Orleans Pelicans ng solidong lineup sa nakalipas na taon, hirap para naman nga silang mag-compete ng mas maayos sa Western Conference. Kaya nakapagdesisyon ang team kumuha ng isang bagong head coach na mas makakatulong kay Zion Williamson next season. Kung inyo ngang matatandaan, na puwersa nga ang Pelicans na tanggalin si Willie Green matapos ang napakalamyan nilang simula sa regular season, at daw nilagay nila si James Borrego bilang kanilang interim head coach, mas gusto pa rin naman ang front office kumuha ng isang long-term head coach. At isa sa pinakamatunog dito, ang binabalakan nilang makuha ang dating NBA player at ngayon NBA champion na si Rajon Rondo. Though wala itong experience sa head coaching position sa amateur o professional liga, nag-participate na rin naman ito sa ilang mga coaching environment kagaya ng pag-guest niya sa ilang mga training camp. Hindi rin naman natin may kakaila ang taas ng IQ nito lalo sa paggawa ng play. Sadyang kulang lamang siya sa experience bilang pag-handle ng isang NBA team.